Kinumpirma ng San Miguel Corporation, SMC, noong June 9, na ang konstruksyon ng unang runway ng New Manila International Airport, NMIA, sa Bulacan ay nananatiling on track para sa taong 2028 at maaari pa itong matapos ng mas maaga kaysa sa naunang plano. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinabi ng San Miguel Corporation, SMC, na ang unang runway ng napakalaking New Manila International Airport, NMIA, na proyekto nito sa Bulacan ay maaaring makumpleto ng maaga sa schedule, bagamat bahagi ng pag-unlad, kabilang ang terminal ng pasahero at logistics center, maaaring mas matagal bago matapos. Ayon kay SMC Chairman at CEO Ramon S. Ang sa kanilang annual stockholders meeting, inaasahang handa na ang unang runway sa ikalawang quarter ng 2028, kasalukuyan itong sumasailalim sa surcharging o pagpapatatag ng buhangin sa nireclaim na lupa. Bagamat on track ang runway, inamin niyang na makararanas ng kaunting pagkaantala ang Passenger Terminal Building, PTB, at ang Logistics Center. Ang Logistics Center, Phase 9, na nangangailangan ng 7 milyong cubic meters ng panambak na buhangin ay naantala dahil sa kakulangan ng supply na dulot ng mga suspensyon sa reclamation project sa Manila Bay. Ang target completion nito ay inilipat sa huling bahagi ng 2026 sa halip na noong 2025. Sa kabila ng mga adjustment sa terminal at logistics hub, bubuksan pa rin ang unang runway sa 2028 upang masimula na ang mga paunang aktibidad sa paliparan habang tinatapos ang iba pang pasilidad. Nagkakahalaga ng nasa 735 billion pesos hanggang 873 billion pesos. Sakop nito ang 2,500 ektarya sa Bulacan na idinisenyo para sa 4 na parallel runways at kayang mag-accommodate ng hanggang 100 milyong pasahero kada taon upang may decongest ang NAIA. Ayon kay ang Logistics Center ay matatagpuan sa Phase 9 ng proyekto, isang lugar na nangangailangan ng humigit kumulang 7 milyong cubic meters ng buhangin para sa pagpapaunlad ng lupa. Ang gawain ay orihinal na nakatarget na makumplito noong 2025 ngunit ngayon ay inaasahang matatapos sa pagtatapos ng 2026. Ang proyekto ng NMIA ay kabilang sa pinakamalaking pagpapaunlad ng infrastruktura sa bansa at inaasahang makakatulong sa pagdecongest ng tumatandang Ninoy Aquino International Airport habang sinusuportahan ang pangmatagalang paglago sa air travel at logistics. Ang proyekto ay nananatiling isang pangunahing prioridad sa pamumuhunan para sa conglomerate. Nauna rito, hinangad ng SMC na mag-allocate ng hanggang 30 na bilyong piso sa pamamagitan ng preferred share offering, na may bahagi ng mga nalikom na nakalaan para sa pagpapaunlad ng proyekto sa paliparan ng Bulacan. Kapag nakumpleto na, ang NMIA ay inaasahang magiging isa sa pinakamalaking gateway ng bansa, nagsisilbing pangunahing hub para sa parehong trapiko ng pasahero at kargamento. Ngayong buwang ito, muling naging mainit na paksa ang mga reclamation project sa Manila Bay matapos kumpirmahin ng Philippine Reclamation Authority, PRA, na tinanggal na ang suspension sa dalawang malaking proyekto. Inalis na ang suspension at inaasahang magpapatuloy ang trabaho sa ikatlo o ika-4 na bahagi ng 2026. Mula sa orihinal na 70 ektarya, pinaliliit ito sa 67.4 ektarya dahil sa mga legal na usapin sa lupa. Kabilang din ito sa mga binigyan ng go signal ng PRA na maaari nang magpatuloy matapos dumaan sa pagsusuri. Sakop ng proyektong ito ang nasa 318 ektaryang artificial na isla sa tapat ng Maynila.
Patuloy ang operasyon sa ilang bahagi ng Pasay kabilang ang Pasay Harbor City, 265 ektarya, at Pasay 360 hectare project na naunang tinanggalan ng suspensyon noong mga nakaraang taon. Patuloy ang dredging at clearing operations sa Navotas para sa 650 hektaryang negosyo at komersyong distrito sa pakikipagtulungan ng San Miguel Corporation. Bagamat nananatiling suspendido ang kalakhan ng 22 proyekto mula pa noong 2023, unti-unti nang nagkakaroon ng paggalaw sa ilang partikular na lugar habang patuloy ang Cumulative Impact Assessment, CIA, ng Department of Environment and Natural Resources, DENR. Samantala, magbubukas ang bagong batch ng mga high-end na kainan at kafe sa NAIA Terminal 3 sa katapusan ng Agosto. Ang pagpapalawak na ito ay pinangungunahan ng New NAIA Infra Corporation, NNIC, upang gawing mas komportable at mas masarap ang karanasan ng mga pasahero bago ang kanilang flight. Mayroon ding bagong Starbucks Reserve na nakatakdang magbukas sa domestic side sa buwan ng Hulyo. Ang mga bagong karagdagan na ito ay kasunod ng matagumpay na pagbubukas ng malawak na mezzanine food hall at iba pang lokal na kainan sa loob ng terminal. Ipinagpatuloy ng San Miguel Corporation, SMC, ang kanilang malawakang pagpapalawak sa mga pangunahing industriya ng ekonomiya, nakatuon ang kanilang susunod na yugto ng paglago sa 4 na prioridad: energy security, mass transit, connectivity, food security, at sustainability. Ang San Miguel Global Power, SMGT, ay nagpapalawak ng kapasidad sa paggawa ng kuryente at nag-i-invest sa mga proyektong pang-enerhiya upang mapanatili ang matatag na supply sa buong bansa. Patuloy na itutulak ng kumpanya ang mga malalaking proyekto tulad ng tollways at mass transport upang mapabuti ang daloy ng trapiko at mapabilis ang transportasyon.